Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Naglaho nga sila Pablo sa paningin ng mga vampira. Naiwang nakatayo ang mga ito na takang-taka kung saan na napunta ang tatlo. Kanilang iginala pa ang mga paningin at nakaabang kung sakaling umatake silang muli. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan. Ang anghelo, mortal na kalaban ng dyablo. Napatingala pa ang mga vampira sa mga puno sa pag-asang baka makita nila sila Pablo doon na nagtatago. Ngunit bigo sila. Nang bigla na lamang natumba sa lupa ang dalawa sa mga ito nang hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanilang mga binti at sumirit ang dugo mula doon na napasigaw sa hapding kanilang naramdaman. Dahil doon ay nabakasan nila Pablo ang tatlong vampirang nananatiling nakatayo ng takot na bagaman alertong nakaabang sa susunod nilang pag-atake ay halatang matindi ang pangamba ng mga ito dahil sa ipinamamalas na kakayahan ni Pablo na maging ang kanyang mga kasama ay kaya niyang mapaglaho basta mahawakan niya at magkakasabay silang umatake at pagkatapos ay naglalaho muli. Kung kaya nahihirapan ang mga vampira kung paano sila haharapin ng mga ito sa kabila ng mga taglay nilang talas ng paningin at gayon din ng pangamoy. Naangat din sa karaniwang tao ang kanilang mga sentido, ngunit bagong bagay para sa kanila ang makasagupa ng tulad ng kakayahang kanilang namamalas ngayon. Kung kaya nagpasya ang mga ito na tumakas na lamang na matapos magsinyasan sa pamamagitan ng titigan ay ginamit ang mga angking bilis upang makaalpas na kanila nang iniwan ang dalawang kasamahang malubhang na sugatan sa mga binti na dahil doon ay hindi na magawa pang makatayo. Ngunit iba ang nasa isip nila Pablo. Desidido silang mapuksa ang mga ito. Pero bago nila gawin iyon, ay nais nilang malaman kung ano ang pakay ng mga vampira, kung bakit naroon ang mga ito sa kagubatan. Kaya wala rin silang sinayang na sandali na matapos nilang tagpasin ang ulo ng dalawang vampirang nakahiga sa lupa ay agad nilang sinundan ang mga ito. Mabilis silang naghabulan sa kagubatan na habang hinahabol nila ito ay patuloy na nagpapakawala si Pablo ng kanyang pamatay na kumpas. Ngunit hindi naging ganon kadali ang lahat para sa kanila dahil sa kakaiba talaga
ang bilis ng mga ito. Kung kaya, maliksi nilang naiiwasan ang mga kumpas na iyon, na kahit pa nga sinasabayan na ni Pedring ng paghagupit ng kanyang malalatigong kidlat, ay patuloy na nakakaiwas ang mga ito. Samantala, naiinip naman na si Ameliang hinihintay ang kanyang mga tauhang inutusan upang hanapin ang pinagkukutaan ni Victoria. Panay ang pagtatanong nito sa kanyang mga tauhan at kay Bernardino kung dumating na raw ba ang mga ito. Ang hindi niya nalalaman ay napapalaban na ang mga ito, at ngayon nga ay nananakbo at tinutugis nila Pablo. Mabilis na nagpapalipat-lipat ang mga vampira sa mga punong naroon sa kagubatan sa pagsisikap nilang matakasan sila Pablo. Magkahalong takbo at paglundag ang ginawa ng mga ito, na hindi rin pumapayag sila Pablo, Bernabe at Pedring na tuluyang makalayo ang mga ito at mawala sa kanilang mga paningin. Nang biglang may pumasok na ideya sa isipan ni Pablo, habang patuloy pa rin nilang hinahabol ang tatlong vampira. Nagpakawala siya minsan pa ng kanyang pamatay na kumpas, ngunit hindi para sa mga ito, kundi sa puno at mga sanga na sa palagay niya ay doon lulundag at tatapak ang mga ito. Nabigla na lamang lumagabog ang mga ito nang hindi nga magkamali ng hinala si Pablo. At dahil sa naunang matagpas ang mga bahagi ng puno na kanilang tatapakan, ay nawala sa balanse ang mga vampira, na siyang naging dahilan kung bakit sumadsad ang mga ito at lumapat ang kanilang mga likod sa lupa, na tinangka pa rin sanang makatakas ng mga vampira, ngunit huli na ang lahat pagkat nakatutok na ang talibong ni Bernabe sa isa, habang nakapulupot naman sa leeg ng isa pa ang malalatigong kidlat ni Pedring, na anumang oras niya gustuin ay siguradong mapupugot agad ang ulo nito, na ngayon pa nga lang ay panay na ang sigaw nito dahil sa kuryenteng dumadaloy doon na kinokontrol naman ni Pedring. Ang isa naman ay tuluyan ng nanigas at hindi na naigalaw pa ang kanyang buong katawan dahil sa pag-usal na isinagawa ni Pablo dito, kasabay ng pagdampi ng kanyang mga daliri sa katawan ng vampira. Tinanong ni Pablo kung ano ang kanilang ginagawa sa kagubatan. Sumagot ang isang vampira at sinabing wala daw umano silang pakialam, kung kaya mabilis na humigpit ang kidlat na latigo ni Pedring sa leeg nito, at tanging impit na tunog na lamang ang kanilang narinig nang mahulog ang ulo nito sa lupa, at kasunod na bumagsak ang katawan nitong wala ng buhay, na nagliliyap pa ang sa bandang leeg nito kung saan natabas ang kanyang ulo. Muling nagtanong si Pablo sa isa pa at sinabing ano ang kanilang pakay, kung bakit naroon sila. Pasigaw na sumagot ang isa pa sa mga vampira at kanyang sinabing wala silang anumang malalamang impormasyon mula sa kanila. Hindi daw sila magsasalita ukol doon, kung kaya agad na tinagpas ni Bernabe ang leeg nito gamit
ang matalas niyang talibong na nagliwanag pang matingkad ang ginintoang buhok nito na nasa kanyang dibdib. Sa ikatlong pagkakataon ay nagtanong muli si Pablo na kanyang inulit na muli ang tanong ukol sa dahilan kung bakit sila naroroon. Ibubuka na ng lider ng 4 na vampira ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit umamba na si Pablo at kanya nang gagawaran ng pamatay na kumpas na kanya pang sinabing hindi rin aamin ito dahil sa kung ang mga tauhan nga ay hindi umamin, lalo na ang lider. Ngunit kabaliktaran ng kanilang inaasahan, bigla itong nagsalita na nanginginig pa ang boses na nagmakaawa. Sinabi nito na ayaw pa niyang mamatay at kanyang ipinagtapat ang tunay na dahilan kung bakit sila naroon. Sinabi nitong kanilang hinahanap ang pinagkukutaan ni Victoria. Nang tanungin nila ito kung bakit, ay sinabi ng vampira sa kanila na sila ay napag-utusan lamang ni Amelia pagkat matindi ang galit ng kanilang pinuno dito dahil sa pagkakapatay sa kanya. Nagtaka sila sa mga ipinagtapat ng vampira kung kaya patuloy nila itong tinanong sa mga impormasyong nais nilang malaman. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuloy magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ng ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Pinkish Hanafer Binaday, Malen Angustia, Tony, Dex, Tricia at Tristan Talunton ng Antipolo City. Ang pagbati ay mula kay Raquel Endoso, Roland Dizon, Divina Decuaten, Michelle Padernos, Merasol Harabe, Maria Fe de Vierte, Lloyd Rapas, Alexis De Vera, Raquel Aragon, Rosette 0807, Mark Tanhoco, Jackie Daga, Warren Samsona, Mark Anthony Solero, Aisha Bisario, Marcos Libardo, Kent Barrel, LB Amogis, CJ Mapalad, Ann Kamasura, Emilia Kilason, Celso Gascon, Mark GM Marabiles, Vanessa Apilat Galia, Jinky Serato, Pedro Tampos, Sergeant Tampos, Jaben Balbastro, Ameros Amoroso, Marilyn de Guzman, Richard Bunao, Krish de la Cruz, Mariam Lasay, Kitty Gamis Gaming, Ronda Jackies, Sheila Lablab Yamato, Erlina Kokjin Magnuson, Roman Bahin, Ann Gangay, Janet Perol, Acuña Mark, Aris Paul Kiao, Teresita Serone, Harold Chas, Binaday, Nolan Shabno, Sia Miyaga, Basmea Wolfgen, at sa ating pong admin na sina Ma'am Janice Sarat at Mary Denise Grace Kim. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.